Ako si Reyna Stevens, 30 taong gulang. Isa akong regional manager sa isang distribution firm. Ang klase ng trabaho kung saan sinusukat ang buhay sa pamamagitan ng mga spreadsheets, quarterly targets, at mga polite emails na parang humihingi ng tawad kahit wala ka namang kasalanan. Stable ang trabaho ko, malaki ang sahod, pero ito rin ang dahilan kung bakit itinuring ako ng pamilya ko bilang resource sa halip na anak dahil ako ang laging nakakagawa ng paraan. Sa loob ng mahabang panahon, nakatira ako sa mga magulang ko. Oo, alam ko ang iniisip nyo, pero may dahilan naman ako noon. Malaki ang bahay at naghihirap sila financially. Sabi ko sa sarili ko, temporary lang to. Hindi naman ako yung tipong habang buhay na magtatago sa kwarto ko nung bata pa ako. Tumutulong lang ako. Iyon ang kwentong paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Tuwing magpapasaring si mama, habang naghahapunan, o tuwing magtatanong si papa kung kailan ko babalak seryosohin ang pagbuo ng sarili kong buhay. O kapag ngumingiti ang kapatid kong si Olive na parang may napanalunan na siyang premyo. Ang boyfriend kong si Nico, hindi kailanman naniwala sa mga dahilan ko. Dentist si Nico. Kalmado siya, pasensyoso, yung tipo ng lalaki na kayang tumabi sa iyo ng tahimik nang hindi nagiging awkward. Mahigit 1 taon at kalahati na kami. At hindi siya masyadong gusto ng mga magulang ko. Sinasabi nila na okay lang siya, na sa pamilya namin ay ang tawag sa taong hindi mo nirerespeto pero hindi mo rin pwedeng laitin ng harapan para hindi ka magmukhang masama. Hindi nakikipagtalo si Nico, nanunood lang siya. Nakikinig. At tuwing aalis kami sa bahay, pinipisil niya ang kamay ko sa loob ng sasakyan na parang ibinabalik niya ako sa realidad. Ang kapatid kong si Olive ay 27 na, asawa ni Terence. Sa mata ng mga magulang ko, hindi nagkakamali si Olive. Siya ang golden child, ang laging pinapalakpakan kahit ang ginawa lang naman niya ay sumulpot. Accessory lang niya si Terence. Maingay, mayabang. Laging nagmamalaki tungkol sa pagbuo ng future na parang siya ang nakaimbento ng konsepto na iyon. 3 beses ko lang siyang nakasama bago ang kasal nila. At sapat na ang 3 beses na iyon para malaman kong mas gusto niyang hinahangaan siya kaysa ang maging mabuting tao. Para sa kanila, ako ang backup plan, ang maaasahan, ang tagagawa ng paraan, ang taong tinatawagan kapag nasira ang gripo, kapag hindi nabayaran ang kuryente, o kapag kailangan ng pirma ng taong may magandang credit score. Kaya nung mangyari ang lahat, nung biglang nagbago ang buhay ko sa isang iglap, parang hindi na rin nakakapagtaka. Martes noon, normal na araw ng trabaho. Nakaupo ako sa opisina ko, nagpapanggap na may pakialam sa mga inventory reports nang mag-vibrate ang phone ko. Inasahan ko na yung mga tipong, bili ka ng gatas o kung ano pang maliit na utos na bigla na lang nagiging responsibilidad ko. Pero si Papa ang nag-text. Sabi niya, hindi ka na welcome dito sa bahay. Pinalitan na namin ang mga kandado. Ang mga gamit mo ay nasa garahe na. Matagal ko itong tinitigan hanggang sa humapdi ang mga mata ko. Parang sinusubukan ng katawan ko na umiyak bago pa magbigay ng permiso ang utak ko. Binasa ko uli at uli na parang kung titingnan ko ng mabuti, mag-iiba ang ayos ng mga salita at magiging makatuwiran. Pero hindi. Tinawagan ko siya agad. Nanginginig na ang mga kamay ko. Isang ring pa lang, sumagot na siya. Pa, ano to? Ang boses niya ay kalmado, hindi galit, walang emosyon. Kalmado na parang nasabi na niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin. Reyna, oras na para asikasuhin mo ang sarili mong buhay. 30 ka na. Tumigil ang takbo ng isip ko na parang naghang na computer. Diyan ako nakatira. Pinag-usapan na natin ito, sabi ko. Napag-usapan na namin ng mama mo, sabi niya. Mas kailangan ni Olive ang kwarto kaysa sa iyo. Kailangan para sa ano? Tanong ko. Kahit na may bahagi sa akin na alam na ang sagot, magbubuo na sila ng pamilya. Kailangan nila ng stability. Napalunok ako. Kaya
Bigla niyo na lang akong palalayasin? Hindi ka namin pinalalayas. Naiirita na siya ngayon, na parang nagdadrama lang ako. Gumagawa kami ng desisyon para sa pamilya. Para sa pamilya. Ulit ko. At ano ako? Hindi pamilya? Tumahimik sandali. Pagkatapos, ang boses ni Mama ay pumasok sa usapan na parang isang talim. Reyna, sabi niya, at sobrang talas nito, hindi na siya parang nanay ko. Huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Ang mga gamit mo ay nasa garahe. Gawan mo ng paraan. Ma, saan ako pupunta? Ikaw na ang bahala diyan, sabi niya. Naramdaman ko ang pagsikip ng lalamunan ko. Diyan na ako nakatira simula nung college at marami ka ng oras para umalis. Sagot niya na parang nagbabasa ng script na pinraktis niya sa harap ng salamin. Pwede ba tayong mag-usap ng personal? Tanong ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ni Papa. Pagkatapos ay naputol na ang linya. Nakatulala ako sa opisina ko. Ang phone ay nakadikit pa rin sa tenga ko, nakikinig sa katahimikan na parang magbibigay ito ng paliwanag. Dumaan ang assistant manager ko na si Connor at bumagal ang lakad. Okay ka lang? Maingat niyang tanong. Pilit kong pinahinga ang dibdib ko. Kailangan ko nang umalis ng maaga. Hindi na ako naghintay ng permiso. Kinuha ko ang bag ko, lumabas at dumiretso sa bahay. Ang bahay na tinatawag kong tahanan. Nasa driveway ang truck ni Terence, isa sa mga dambuhalang pickup na mukhang laging gustong manakot sa kalsada. Sa bintana ng living room, nakikita ko ang mga anino ng mga taong naglalakad sa loob na parang doon talaga sila nakatira. Huminto ako sa tapat ng bahay at tumitig lang sandali. Pagkatapos ay tumawid ako at sinubukan ang susi ko. Hindi ito gumana. Sinubukan ko uli. Mas malakas na parang mapupuwersa ko ang kandado sa sobrang pagkagulat. Wala. Tiningnan ko ang mailbox. Nanlamig ang sikmura ko. Ang pangalang nakadikit doon ay hindi na sa mga magulang ko. Nakalagay, Olive at Terence. Na parang hindi ako kailanman nag-exist doon. Kumatok ako. Bumukas ang pinto at nakatayo doon si Terence na parang normal na martes lang din sa kanya. "O, Reyna," sabi niya. "Sabi nga ng papa mo baka dumaan ka. Ang mga gamit mo nasa garahe." Bukas ang side door. Sabi niya iyon na parang sinasabi lang kung saan pwedeng mag-park. Parang hindi ako tao. Parang isa lang akong delivery na hindi naman niya in-order. Anong kalokohan to? Ang boses ko ay mas mahina kaysa sa gusto ko. Itinaas ni Terence ang mga kamay niya na parang nagpapakalma ng aso. "Look, ayaw ko ng drama. Pumayag ang mga magulang mo na ibigay sa amin ang bahay. Nagpapasalamat kami. Pero labas ako rito. Usapan niyo to ng mga magulang mo. Ibigay sa inyo ang bahay?" Ulit ko. "Dito ako nakatira. Sila ang may-ari." Sabi niya sabay kibit balikat. Magagawa nila ang gusto nila. Pagkatapos ay umurong siya at isinara ang pinto sa harap ko. Ganun lang. Nakatayo ako sa veranda. Ang buong katawan ko ay parang nangangatog sa galit at gulat. Naglakad ako, papunta sa garahe. Bukas ang side door at lahat ng pag-aari ko ay nandoon, nakatambak sa mga boxes at trash bags. Hindi maayos ang pagkakaimpake. Walang labels, basta na lang itinapon. Ang mga damit ko ay parang mga basahan, ang mga libro ko ay may tupi sa kanto, ang laptop ko ay nakasingit sa pagitan ng kahon ng mga gamit sa kusina at sako ng mga sapatos. Nakakita ako ng picture frame na may lamat sa gitna at tinitigan ko lang ito parang isang metapora na sadyang pinili para sa akin. Isinakay ko ang mga gamit ko sa kotse. 3 balikan. Bawat hakot ay parang isang panibagong uri ng kahihiyan. Nakasilip ang mga kapitbahay sa mga kurtina nila. May mga dumadaang sasakyan. At tuwing magbibitbit ako ng isa pang bag, lalong tumatagos sa akin. Hindi lang nila ako gustong paalisin. Gusto nilang burahin ang presensya ko. Nang gabing iyon, nag-check-in ako sa isang hotel dahil wala akong mapuntahan at hindi pa ako handang humarap kay Nico na bitbit ang buong buhay ko sa mga trash bags. Naupo ako sa kama, binuksan ang laptop, sinubukang intindihin ang lahat. Sinubukang huminga. Pagkatapos ay binuksan ko ang banking app ko.
Hindi dahil sa anumang dramatikong dahilan, kundi dahil sa reflex kailangan kong siguraduhin na wala ng ibang mali, parang alam ng utak ko na nayanig na ang lupa. Kaya kailangan nitong tingnan kung nahulog na rin ba ang langit, at doon ko nakita. Ang mga mortgage payments, mahigit 150,000 pesos na automatikong nababawas sa account ko bawat buwan sa loob ng 18 buwan. Nag-scroll ako ng nag-scroll. Namamanhid ang hinlalaki ko. Nanunuyo ang dibdib ko sa bawat linyang nakikita ko. 18 buwan, halos 2.7 milyong piso na iyon. 1 taon at kalahati ang nakalipas. Tinawagan ako ni Papa. Takot na takot. Sabi niya na baon sila sa utang. Binabantaan na sila ng bangko. Sabi niya kailangan nila ng tulong para mag-refinance dahil maganda ang credit score ko at ang sa kanila ay hindi. Nangako siya na temporary lang ito. Ilang buwan lang, maximum. Sumpa niya. Siya na ang magtutuloy kapag nakabangon na siya. Kaya pumirma ako. Nag-refinance ako. Nag-set up ako ng autopay. Sabi ko sa sarili ko, nililigtas ko ang pamilya ko. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa buhay ko at nakalimutan ko na ito. Dahil kapag ikaw ang maaasahan, hindi ka nagbibilang, nagbabayad ka lang. Hanggang sa dumating ang araw na ite-text ka nila na parang isang estranhero. Nag-vibrate uli ang phone ko. Si Nico. Hinayaan ko munang mag-ring ng 2 beses bago ko sinagot dahil hindi ko pa kayang kontrolin ang boses ko. Reyna, sabi niya, puno ng pag-aalala. Nasaan ka? Kanina pa ako tumatawag. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang text, ang mga kandado, ang mukha ni Terence, ang mga kahon. Tumahimik sa kabilang linya ng matagal. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Sinabi ko na sa iyo, sabi niya, hindi para manuro, kundi dahil nasasaktan siya para sa akin. Sinabi ko na sa iyo na ginagamit ka lang nila. Tiningnan ko uli ang screen ko. Ang autopay button ay nandoon parang isang nakakasa na baril. Isang click lang at titigil ang 150,000 pesos. Hindi ko muna pinindot, may kung ano sa akin. Isang bahagi na matigas ang ulo at may kaunti pang pag-asa. Ang gustong makita kung hanggang saan nila ito dadalhin. Gusto ko ng ebidensya na hindi ko na pwedeng pagtalunan pa sa huli. Pero may naramdaman akong bago habang nakaupo sa mumurahing hotel room na iyon. Kasama ang buhay ko sa loob ng compartment ng kotse, hindi na lang sakit ang nararamdaman ko. Hindi ko kinansela ang mortgage payment ng gabing iyon. Hindi dahil gusto ko pa silang tulungan, kundi dahil kailangan kong maintindihan kung hanggang saan ang kayang gawin ng sarili kong pamilya. Gusto kong makita ang buong litrato bago ko hilahin ang carpet sa ilalim ng mga paa nila. Kaya sa sumunod na ilang araw, nanatili ako sa hotel room na iyon kasama ang mga kahon ko sa gilid ng pader. Nag-sick leave ako nung Miyerkules at Huwebes. Hindi ako makapag-focus sa mga spreadsheets o supply chain reports habang literal na binubura ako ng mga magulang ko sa bahay na ako mismo ang nagbabayad. Pumunta si Nico nung Miyerkules ng gabi, may dalang pagkain at may lamat ng pag-aalala sa noo. Naupo siya sa tabi ko at tiningnan ang mga tumpok ng kahon. Baliw na ito, bulong niya. Tumawa ako ng walang buhay. Sabihin mo sa akin ang hindi ko pa alam. Hinimas niya ang mukha niya. Reyna, tuwing pupunta tayo sa bahay ng mga magulang mo, itinuturing ka nilang panggulo. Ang mama mo, na may mga pabalat bunga tungkol sa pagtira mo doon. Ang papa mo na nagtatanong kung kailan ka magkakaroon ng tunay na career. Alam ko na ikaw ang nagbabayad ng mortgage nila habang sinasabi nila iyon. Nanatili ang mga salitang iyon sa hangin. Tiningnan ko uli ang phone ko. Halos 3 milyon na pala ang naibayad ko. Oo, mahina akong sabi. Mukhang ganoon na nga. Nanahimik siya sandali bago nagtanong ng pinakamahalagang bagay. Sumandal ako sa headboard ng kama. Tatawagan ko si Ryan. Si Ryan ang roommate ko nung college sa loob ng 2 taon. Noon, siya yung tipong laging nakasubsob sa textbook habang kaming lahat ay sinusubukang makasurvive sa finals. Ngayon,
Isa na siyang real estate lawyer. At kung may makakapagsabi man sa akin kung winasak na ba ng pamilya ko ang kanilang mga sarili sa aspetong legal, siya iyon. Tinawagan ko siya nung Huwebes ng umaga. Ryan, kailangan ko ng legal advice, sabi ko. Oo, sagot niya. Kadalasan ibig sabihin niyan ay gulo. Anong nangyayari? Kaya sinabi ko ang lahat. Ang text message, ang mga kandado, ang paglipat ni na Olive at Terence, ang mortgage, ang mga bayad ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi, "Wait, sa pangalan mo, ang mortgage." Oo, nag-refinance ako para sa kanila. Ikaw ba ang primary borrower? Sa tingin ko, isa pang katahimikan. Reyna? Maingat niyang sabi. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Na ako ang nagbabayad ng mga utang nila? Hindi. Sabi niya. Ibig sabihin, ikaw ang legal na nagmamay-ari ng bahay. Parang nag-short circuit ang utak ko. Hindi pwede yan. 30 taon na silang nakatira doon. Walang pakialam ang batas doon, sabi niya. Ang mahalaga ay kung kaninong pangalan ang nasa mortgage at sa deed of sale. Umayos ako ng upo. So, anong gagawin ko? Dalhin mo lahat ng documents na meron ka sa opisina ko bukas, sabi niya. Loan paperwork, bank statements, lahat. Biyernes ng hapon, pumasok ako sa opisina niya sa Makati dala ang isang folder na sapat na para maging ebidensya sa isang crime documentary. Inilatag ni Ryan ang mga papel sa conference table. Sa loob ng halos 1 oras, pinag-aralan niya ang lahat. Loan documents, bank statements, records ng bawat bayad. Okay, sabi niya. Ito ang sitwasyon. Inihanda ko ang sarili ko. Ikaw ang primary borrower sa mortgage. Nakalista ang mga magulang mo bilang co-borrowers, pero legally, ikaw ang responsable sa loan. Tumango ako ng dahan-dahan at base sa mga statements na ito, dagdag niya habang tinatapik ang papel, ikaw ang nagbabayad ng bawat sentimo sa loob ng 18 buwan. Milyon-milyon na ang naibayad ko. Bulong ko. Eksakto. Isinara niya ang folder at tumingin sa akin. Hindi pwedeng ibigay ng mga magulang mo ang bahay na iyan sa kapatid mo. Bakit hindi? Dahil ang property ay may active mortgage na nakatali sa iyo. Parang lumiit bigla ang kwarto. So, anong ibig sabihin yan? Tanong ko. Iniharap ni Ryan ang laptop niya sa akin para makita ko ang screen. Una, sabi niya, ibig sabihin ay nagkamali sila ng malaki. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang listing page. Ang childhood home ko maliwanag na mga litrato, bagong kusina, bagong pintura. At ang dating kwarto ko ay dekorado na bilang isang nursery. Sumakit ang sikmura ko. Ipinost nila ang bahay para ibenta 2 linggo na ang nakakalipas, sabi ni Ryan. Natitigan ko ang screen. Seryoso ka ba? Seryosong seryoso. Nang gabing iyon, sa hotel room, binuksan ko ang Instagram ni Olive at nandoon nga. Ilang buwan nang may mga renovation photos, bagong cabinets, bagong sahig, mga pintura. May Facebook post pa si Terence 2 buwan na ang nakakalipas. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay. Hard work pays off. Daan-daang congratulatory comments ang nandoon. Napatawa ako hindi dahil nakakatawa, kundi dahil hindi ako makapaniwala. Pumunta si Nico nung Sabado at ipinakita ko ang lahat. Ibinebenta nila ang bahay. Yung bahay na ikaw ang nagbabayad? Umiling siya ng dahan-dahan. Anong sabi ni Ryan na gagawin mo? I-document ang lahat, kaya iyon ang ginawa ko. Screenshots, bank statements, texts, social media posts, lahat ng nagpapatunay sa totoong nangyari. Inalam pa ni Ryan ang realtor na humahawak sa benta. Ang pangalan niya ay Vanessa Cho. Sabi sa akin ni Ryan nung linggo ng gabi, nagtatrabaho siya sa Prestige Realty. Okay. Tumawag ako at nagpanggap na potential buyer, sabi niya. At sinabi niya na ang bahay ay halos bayad na. May konting paperwork na lang daw na kulang. Napapikit ako. Hindi totoo yan. Eksakto, sabi ni Ryan.
Iyan ay fraud. Naupo ako doon at tinitigan uli ang auto-pay screen. Ang susunod na bayad ay nakatakda sa loob ng 2 araw. Nag-text si Ryan. "Wag mo munang i-cancel. Tingnan natin kung anong gagawin nila." Pero sapat na ang nakita ko. Lunes ng umaga, nag-login ako sa bank account ko. Tiningnan ko ang auto-pay button sa huling pagkakataon. 18 buwan, milyon-milyong piso. Pagkatapos ay pinindot ko ang cancel. Ganun lang, huminto ang pera. At sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon at kalahati, malalaman na ng mga magulang ko kung anong pakiramdam ng mabuhay nang wala ako para ayusin ang mga problema nila. Ang pag-cancel sa payment ay parang napakatahimik. Walang dramatikong musika, walang kidlat ng kasiyahan, isa lang maliit na confirmation message sa phone ko. Autopay canceled. Ang unang ginawa ko, pagkatapos noon, ay humanap ng matitirhan. Hindi ko balak tumira sa hotel habang buhay, Martes ng hapon. Pumirma na ako ng lease sa isang maliit na 1-bedroom apartment sa kabilang bahagi ng lungsod. Hindi magarbo. Pero malinis ang mga dingding, maayos ang kusina, at may pinto na may sariling kandado. At sa akin ito, tinulungan ako ni Nico na lumipat nung Miyerkules ng gabi. Binuhat namin ang mga kahon ko, paakyat ang mga parehong kahon na itinapon ng mga magulang ko sa trash bags, na parang mga tirang pagkain na itatapon na sa basura. May mga gamit na nabasag, isang lamp, isang picture frame, ilang plato. Wala akong pakialam. Anong pakiramdam? Tanong ni Nico matapos naming matapos. Naupo ako sa sahig dahil wala pa akong sofa. Honestly, sabi ko, weird, pero masarap sa pakiramdam. Ngumiti siya. Mukhang mas gumaan ka. May extra 150,000 pesos ako ngayong buwan. Sabi ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 buwan, nag-order kami ng pizza at kumain sa sahig ng bakanteng living room ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing buong magdamag. Ang nakakatawa, hindi agad napansin ng pamilya ko. Patuloy sa pagpo-post si Olive na parang walang nagbago. May mga bagong nursery decorations, mga renovation photos. Si Terence na nag-ihaw sa backyard gamit ang grill ko grill na binili ko 3 taon na ang nakakalipas. Kinuha ko ang screenshot at idinagdag sa folder na pinapatago ni Ryan. Lumipas ang 2 linggo ng tahimik. Walang tawag, walang text. Mukhang perpekto pa rin ang buhay sa dati naming bahay. Pero pagdating ng 3 linggo, doon na nagsimula ang panic. Lunes ng umaga. Nagising ako sa 3 missed calls mula kay mama. Walang voicemail. Martes, tumawag si Papa ng 2 beses. Wala pa rin. Miyerkules ng umaga, nag-vibrate uli ang phone ko. Sa pagkakataong ito, may voicemail na. Reyna, please tawagan mo kami. Sabi ni Mama. Halatang tensyonado ang boses. May problema sa bahay. Importante ito. Tinitigan ko ang phone ko. Heto na, ang bahay. Napansin na rin nila sa wakas. In-forward ko ang message kay Ryan. Sumagot siya agad. Huwag ka munang sasagot. Huwebes ng hapon, may tumawag na hindi kilalang numero. Hinayaan ko itong mapunta sa voicemail. Hello, Miss Stevens. Ako si Vanessa Cho, mula sa Prestige Realty. Kausap ko ang mga magulang niyo tungkol sa pagbebenta ng property niyo sa Quezon City. May nakita kaming problema sa closing process tungkol sa mortgage. Pakitawagan po ako agad. Ang boses niya ay magalang. Pero ramdam ko ang inis sa ilalim nito. Tumawag si Ryan ilang segundo pagkatapos. Nakita siguro ng title search ng buyer ang mortgage. Sabi niya, kaya malamang ay hindi matuloy ang benta. Sumandal ako sa bago kong sofa at napangiti. Mabuti naman, naging magulo ang Biyernes. Buong araw tumunog ang phone ko. 4 na beses tumawag si Mama. 3 kay Papa, 2 kay Olive. Sa wakas, nag-iwan ng voicemail si Olive. Reyna, anong nangyayari? Kanina pa tumatawag ang bangko kina Mama at Papa tungkol sa mga missed payments. May alam ka ba rito? May alam ka ba rito? Pinakinggan ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay naghintay ako.
Isang oras ang lumipas, tumawag siya uli. Ngayon, sinagot ko na. Diyos ko, Reyna. Sabi niya. Sa wakas. Anong nangyayari sa bahay? Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Ikaw ang magsabi sa akin. Ikaw ang nakatira dyan. Sabi ng bangko may mga hindi na bayarang mortgage. Sabi niya. Sabi ni na mama at papa bayad na ang bahay. Nakakapagtaka naman yan. Katahimikan. Pagkatapos ay nag-iba ang tono ng boses niya. Wait, sa pangalan mo ba ang mortgage? Anong ibig sabihin yon? Ibig sabihin, sabi ko ng mahinahon, itinigil ko na ang pagbabayad para sa isang bahay na bawal ko namang tirahan. Ang katahimikan na sumunod ay napakaganda. Diyos ko! Bulong ni Olive. Ibinaba niya ang telepono. Pagkalipas ng 8 minuto, tumawag si Papa. Hinayaan ko lang itong mag-ring. May voicemail uli pagkatapos. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa mo, Reyna. Pero kailangan mo akong tawagan agad. May mali lang sa mortgage company. Nag-text ako ng isang pangungusap kay Papa. Sabi niyo asikasuhin ko ang sarili kong buhay. Kaya iyon ang ginagawa ko. Kayo na ang bahala diyan. Sabado ng umaga, dumating si Nico, dala ang kape. Huminto na ako sa pagbibilang pagkatapos ng 20. Maghapon kaming nanood ng pelikula habang ang phone ko ay parang bubuyog na nag-vibrate sa mesa. Bawat vibration ay mas masarap pakinggan kaysa sa huli. Linggo ng gabi, nag-text ng mahabas, sabi ng realtor, baka mabatong ang benta ng bahay kung hindi natin maaayos ang mortgage. Binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay pinatay ko ang phone ko. Tinitigan ako ni Nico. Okay ka lang? Sumandal ako sa couch at huminga ng malalim. Honestly, oo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, okay na okay ako. Kinaumagahan, nag-text si Ryan. Nagpapanik na sila. Handa ka na ba? Sa susunod na step, inilibot ko ang paningin sa apartment ko. Ang apartment KO. At napangiti ako. Oo, text ko pabalik. Tapusin na natin to. Minsan, ang pagmamahal sa pamilya ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya mong ibigay, kundi sa kung kailan mo matututunang itigil ang pagpapagamit sa kanila.